educational institutions at iba pang may programang organisasyon, ating makakasama sa Ang Inyong Lingkod at Your Service. Ang Inyong Lingkod at Your Service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang Inyong Lingkod at Your Service. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon mga kaibigan. Andito na po ang programang Kamalayan. Ako po si Joyce Molon, Lunes hanggang Biyernes. At dahil ngayon ay araw ng Biyernes, kaya kaming tatlo ay kumpleto. Ang aking mga kuyang kasama dito, si Albert at si Tato. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon. At ayun, nandito na naman kami, si Albert muna. At magandang hapon, narinig ba? Oo, narinig ka namin. Magandang hapon. ikaw muna Good yung afternoon. para malaman kung may... Buenas tardes. Welcome to Kamalayan. Wonderful Friday. Tapos na naman ang week natin. At may pasabog si Tato. Dahil ba ngayon ay Biyernes, kaya meron siyang pasabog? May hinihintay ba tayo? May uunahan siya ng iba. Na ibang pasabog. Actually, Ayan, hindi na tuloy. Hindi na tuloy. Muntik-nunti ka na. Hindi na siya magpa-file. Hindi na ako. Inurong mo na? Inurong ko na. Oo. Matagal na sa aking balak na iurong. So, finally, inurong ko. Hindi. Okay, magandang hapon at magandang kamalayan sa inyo lahat. Ito si Tato Malay na makakasama po ninyo hanggang alas 5 ng hapon. Na-miss ko kayo na naman kahapon dahil meron naman ako mahalagang bagay na inasikaso. Buti na lang, hindi ka namin na-miss, Joe. Well, of course, kung naman yan. Alright lang. Oo, masaya kami kahapon kasi pinagpatuloy din namin yung pinag-usapan natin nung Wednesday. Which is, o yung ano ba yun? katangian ng... So ano nadagdag nyo? Kasi yung una kong, yung, di ba sabi ko, let's visualize a new Philippines, no? Mm-mm. So ano ang pinag-usapan nyo kahapon? Wala lang, napag-usapan lang namin yung God-fearing, God-loving. Oo. Tapos kung saan na umikot. Tama. Kasi... Nanganak kasi. Hindi, yun ang gusto kong... Nauwi siya ba? Hindi ba ako gwapo? Panulin nyo na lang. Okay. Kasi, di ba, napapansin natin kapag may mga nagpa-file ng kanilang candidacy dyan sa COMELEC, ang daming tao, yung mga supporters, di ba? So, ang kahapon, sinabi ko nga na dapat mismo sa individual, di ba? Kung gusto natin ang pagbabago. Tama ba? Tama. Yun. So, yun ang ating pagpapatuloy. Kasi sabi nga natin, marami-rami ang natin dito, kailangan ayusin, no? Oo. Kasi alam natin na ilang taon na tayong nagkakaroon ng iba't ibang presidente, pero yung hinahangad nating pagbabago na kung saan gusto natin makita talaga na umaahon o lumilipad na talaga ng mataas ang Pilipinas, wala pa rin sa kalagitnaan ng himpapawid. Hindi. Sabihin, hindi ba nakaka-take off? Oo. Hindi man lang nangalahati. Hindi rin. Hindi pa tayo nakakaano pa. So, nakakaangat. Hindi pa angat na rin, pero... hindi, maandar na, pero hindi pa tumitake off ng bulusok na pataas na talaga. Yan. Kumbaga parang, ano tawag doon sa mga tumitake off na sa runway, yan na, positioning na. Tapos pag ready, yung wina-warm up yung makina. Tapos mamaya, lakas na nung tulog nung kwan. Tapos mararamdaman mo na lang pag yung biglang tatakbo na ng mabilis yung eroplano, di ba? Yung pataas. Yung hindi pa lang, naka-rev up yung naka-rev up pa lang. Nasa baba pa siya. Tapos biglang arangkada. Yun, arangkada yun na talagang
tapos tuloy-tuloy na biglang aangat na siya. Yun. Tumutulak na kasi yung yung jet. Ngayon, engines yun na. ang ating Pero nakapreno. nandun pa tayo, Sabay bitaw. nakatigil pa tayo ganyan. Nire-rev up pa natin yung makina. So, Parang sa ano yun sa karera. Mm. Tawag doon, yung basta sa karera. Yung diretso lang. oo. Pero yun na nga, yung mga nakakasakay sa aeroplano, alam ninyo yung pinag-uusapan namin dito. Basta ako, nakaano pa rin yung seatbelt ko. Oo, ngayon nga, dapat nga palagi nakakabit na palagi yung Nakakabit seatbelt. yung seatbelt. Ako ganun ako sa aeroplano Pinifeel ko habang sinasabi niya, ay, makakasakay na naman ako ng aeroplano. Ako ganun ako palagi, hindi ako sanay na tinatanggal ko. Basta sabi ko, anytime, hindi ko ma-feel kasi yung nakahiwalay. Yun nga, biglang baka may ganun eh. Hindi naman sa iniisip ko magkakaroon. Kaya lang, kung minsan nakakatulog ako, normally hindi nga ako nakakatulog eh. Pero kung minsan biglang hindi ko nadidinig na, o hindi ko nakikita yung fasten your seatbelt dun sa, yun, di ba, may ilaw yun eh. So, para hindi ko na lang inaabangan, naka-seatbelt lang ako palagi. Ang ruling, as a rule dyan, kung just keep your seat belts. Kasi ako, On. pag nagbabasa ako, hindi na ako tumitingin dun sa yung across yung kung saan lumalabas yung ilaw na yung yellow light na fasten your seatbelt. So, Tsaka yung no smoking. yung no smoke. So, palagi na naka-seatbelt talaga ako. lahat. Oo. So Anyway. yun, ang pinag-uusapan natin kasi lagi natin sinasabi na mababago ang presidente tapos may kanya-kanya tayong pananaw na eto iboto natin para mabago ang bansa natin. Sorry. Pareho tayo lahat. Bukata na puyat tayong lahat. Oo nga, mukha na po Saan yan. galing? O, saan tayo galing? Saan ka ba galing? Saan ba kayo galing? Parang Ano oras nakita kayo ko kayo nasuwi? kagabi Saan ba kayo nandoon kagabi? Nagpahamog kayo kagabi Nung malamig kagabi. So yun, ayun, balik tayo doon. Yun nga na, eto ikaw, may kanya tayong manok. Tapos sasabihin natin, eto, mas maganda ito dahil eto hindi corrupt, etc. Magiging maganda ang buhay natin pag eto ang niluklok natin. Pero ang sinasabi natin lagi dito, tayo ba, ano ba ang naging contribution natin para umunlad ng ating bansa? Yun ang importante. Kasi inaasa natin ang pagbabago sa ibang tao o doon sa magiging bagong presidente. Pero ang kadalasan na nangyayari, yung napupunan natin, yung nakakain, ano yung tawag doon, yung nalulunod pa rin siya doon sa sistema na umiiral. So wala siya nagagamang bago dahil parang kalaban niya kasi mabigat yung kung anong umiiral na sistema. So ito, ang aking palagay, ang isang bagay talaga na kailangan natin baguhin, kung saan ay humihila sa ating pababa palagi ang mga nangyayari sa ating lipunan, no? Ay ang ating kultura. Alam nyo, medyo sensitive itong pag-uusapan natin ngayon. Pero marami na rin nabago Ano ang sinasabi nga natin, meron Ba, tawag American dyan na- culture tayo. may mga pupunan nga, sabi nga nila, may damaged culture tayo. In other words, ano ang nangyari? Bakit naging damaged culture? Kasi ina-adapt natin yung hindi atin. Yan, Ayun. isa na yung natin. Ano ba talaga ang nangyayari pag sinabi natin merong nangyaring hindi maganda o na-damage yung kultura natin? So, in other words, maganda naman ang kuwalang Pinoy yung masasabi natin mga katangian Pero bakit hindi natin nagagamit sa magandang pamamaraan na kung saan ay nakikita natin yung resulta na maganda rin? So, in other words, nasabihin natin, bakit pag sa ibang bansa ang Pilipino umaasenso o sumusunod sa batas? Bakit pag sa Pilipinas hindi siya sumusunod sa batas? Laging sumusuway sa batas. Sumusuway. Yan. So, in other words, nasa kultura yan Ano ang kultura natin na, kumbaga, parang humihila sa atin? Pababa. Yan. Hindi yan dahil, alam mo, ang kultura, yun yung pinagsama-samang mga paniniwala natin, no? Yung mga traditions. Yung mga lumang traditions natin. Sige nga, isa-isa natin yung mga lumang traditions natin. Ano ba ang
nakikita natin sa mga nakagisna na natin. Yung pinamamana sa atin ng mga ninuno natin, mga lola, lolo, mga pagmagulang natin, yung palaging sinasabi nila, maging ganito kayo, maging ganyan, kasi kami ganito. Oh. Pero ngayon, ang nangyari is, pinagpapatuloy nga natin, kaya lang, hindi tama naman siguro yung nakikita nating nangyayari dun sa inuutos sila. So, nasaan tayo nagkakamali? So, ano yung characteristics na yan Yun. ng kultura natin? Ito medyo, Hindi na nakakatulong. medyo, saan nanggagaling yung mga paniniwala natin? Karamihan dyan, sa simbahan. Di ba? Merong, Tulad ng yung mga, hindi kasi nga, alam mo, ang simbahan, malakas ang influensya niyan sa isang komunidad. isang Isang pamayanan. society, no? So, kung ano paniniwala nila, yun yung nangyayari doon sa kabuhayan nila. Okay. So, iba't ibang simbahan yan. I'm not particular about just one particular religion. So, in other words, I'm not saying yung, it, Roman. ano ang mga nakikita natin na siguro kapag medyo napunan natin ang may Pagkaano? mali in terms of how it is being interpreted. Kasi I think naman all these religions mean well. Kaya lang ang interpretasyon lang o pag-implement nung gusto nilang mangyari, doon nagkakaroon ng problema. May kanya-kanya kasi na kaya nga nagse-set up yung mga iba ng separate faction. Kasi feeling nila, this is the way to interpret it. Ito dapat ang ito ibig sabihin yan at saka tapos ang bottom line. Oo. Okay. Dito ka lang sasalba. Okay. Unang-unang problema natin, mahirap ang Pilipinas. Bakit mahirap ang Pilipinas? Saan galing yon? Saan nagsimula yon? Kasi yun ang pag nagsisimba, 'di ba? Oo, Tayo yun. ay mga may kapag tama ba ako? Sinasabi na kasi ang mga mahihirap, yan ang mga pupunta sa langit. Yun. Tama ba? 'Di Yan. ba gano'n naman talaga? Yun na talaga narinig ko. Blessed are the poor. Yan ang tinutukoy ko na. Isa yan sa mga tinutukoy ko. So kaya okay lang na mahirap, gano'n? Oo, yun. Ayoko na mahirap. So kung okay ang mahirap, So, masama ang maging mayaman. parang gano'n ang konklusyon. Ay, gano'n. Oo. So, So, isang maraming grupo ng tao nagtatatiwaman. naniwala dyan, yan ang iiral sa kanilang kabuhayan. So, ano yung mangyayari? Nakikita natin yung kahirapan sa Or sa kung kalawakan. ano naman, kung nagtatrabaho man sila, yung dyan lang, level lang. Oo. Kasi wala na silang ambisyon eh. Tama na lang ito. Kasi, Hanggang dyan ka na lang kasi ang mga iba naman ang mga nandito. Mas mapapalad kayong mga mahihirap at naghihirap dahil pag kayo namatay, diretso kayo sa langit. okay. So, kita mo, ang presidente palagi na Pilipinas, pinangangako, magiging mayaman tayo, uunlad ang kabuhayan natin lahat. Pero, ang sa kalooban ng tao, na masang Pilipino, oo, gusto namin yumaman. Kaya lang, mahirap lang kami. At saka mananatili kami mahirap. At hindi kami mapupunta sa langit. Oo. So, may conflict eh. Oo Di nga, ba? no? Tama, oo. Kaya nga damage culture yan ang tawag ko dyan. Kaloka, di ba? Sasabihin mo, sinasabi ng lahat, di ba? Lahat naman ng naupo. Kandidato, oo. Lahat sila ang gusto nila mapaunlad. Lahat, di ba? Tingnan mo, di ba? Wala namang nagsabi na, hindi, panatilihin nating mahirap ang Pilipinas. Wala, di ba? Wala, oo. Pero tama kayo doon. Tapos ang nasa kalooban ng tao, di totoo yan. Siya lang magpapayaman yan. Hindi Oo. naman tayo yayaman eh. Di ba? Right. So, isa na yan sa kultura natin. Magic culture na yan. Huwag na natin sabihin rasa religion. Inadapt na natin from religion, nilagay na natin sa kultura. Oo. Nakagis na natin. Lagi tradisyon na natin. Yun ang paniniwala na natin. Yun ang na paniniwala natin. Makapasok ka sa langit, magiging mahirap ka. Or- Blessed are the poor. Oo. Yun na nga. Actually, maganda yung statement sa Bible na yun. Blessed are the poor because they shall inherit the earth or whatever. Gano'n, no? Pero, ang nangyari is, maging mahirap lang pala ako eh. Okay na. Wala naman palang problema eh. So, wala na silang ginagawa. Yan ang naging natin. Tapos sasabihin natin, oy, ikaw, tatamad-tamad ka, bakit di ka magtrabaho? Ano ka?
Gusto mo ba maging dukha ka na lang pang habang buhay? Kukontrahin mo yon. Pero basically, ang tuturo mo naman, kita mo yung mga mayayaman. Nagnanakaw lang yung mga yan eh. Oo, so mali pala. So, dapat hindi ganon ang Pananaw. pananaw natin. Tapos Paniniwala. kabaliktaran yung kinikwento natin dito, Di ba? Oo. So, Nang pagpayaman ka, gawin mong, kasi you deserve to be rich, to be prosperous, to be abundant. Deserving ka, anak ka ng Diyos eh. So, dapat deserving ka. At ang langit ay nasa kalooban mo. yun na nga ang kwan ko dyan eh. Di mo na kailangan pumunta Ito- doon, andun ka na kung if you choose to be kamalayan. This is the reason why I am very passionate in terms of pushing the kind of teachings that we are having here in Kamalayan. Kasi ang nakita ko talaga is ang ganda na nakasulat nga doon sa Biblia na sinasabing maganda dapat ang buhay natin dito sa mundong ito. Kasi nandito na nga yung sinasabing ang kalangitan ay nasa mundo na rin. Yung sabihin, the kingdom of God, is at hand. Where is it? Everywhere. It's here on earth. Hawak And mo where? na, andyan na yan. Specifically, within. So, in other words, andyan pala. Kung ang kaharian ng Diyos nandito, dapat mayaman tayo. Hindi naman pwede sabihin mong kaharian ng Diyos nandito tapos naghihirap tayo. Paano mo na... Tapos ang langit pala nasa buhay na natin. Oo. So, ngayon... Kung if we choose to believe that it is. Or, kasi pag hindi natin naniniwala doon, balik tayo doon sa hintayin natin magmamatay na mahirap kasi saka pa lang tayo mapasok sa heaven. Yun. So, in other words, ito na yung mga kuha natin. So, maraming talagang babaguhin natin sa ating kultura. Yan, isa na yan. At ang isang talagang nakikita ko pa na masasabi nating mahirap natin kaagad malutas na magawang maganda ay itong pag-iisip natin na ang pamilya lang natin ang aking parang ang importante lang sa akin yung aking mga kamag-anak. Yung mga kapatid ko, yung parents ko, mga pinsan ko. Yan lang ang aking mga napapagkatiwalaan. In other words, marami sa ating ganyan ang attitude. Inuuna ka agad ang pamilya, which is not bad. Kaya lang, masyado na tayong naging pamilya lang na wala na yung pagkakaisa natin sa lahat ng katauhan na hindi na natin na parang na-share ang pagmamahal natin sa ibang tao dahil hindi natin sila kamag-anak in blood in terms of yung talagang tunay na kamag-anak. So, ibig sabihin, wala kang tutulungan maliban sa iyong mga kamag-anak. Normally, ang kadugo. uunahin mo kamag-anak, di ba? Okay. Sasabihin mo, kami-kami lang. Kaya Kasi kita mo nga yung mga dynasty, ano, yun eh. Isa ng... You can trust them, di ba? Parang gano'n. Oo. Sabi. So, yan, isang bagay yan. Nakikita natin. Maganda naman ang merong unity among In the family. in the family, no? Pero pagdating sa sobra, ito ay nagagamit sa paraan na parang pag kunyari, yun na, Sige na, political dynasty. oo. Yun din ang Hindi lang- Tumatagal pa eh. Hindi lang political dynasty. Pero yung... Pati sa negosyo, no? Pati sa negosyo. Ang pasok mo naman pinaka- yung anak ko. Kahit na hindi graduate yan. Mag-anak naman natin yan. Sige na. Ang pinaka-downside dyan is, hindi ka trusting. Oo. Paano mo mapapalago ang negosyo mo? Kung let's say, national mo yan, you have to trust managers all over the country. Ang lamang nandun ka lang sa likod nila the whole time. Unless hiwa-hiwalay mo sarili mo. And that's another part of kamalayan. Anyway, iba na yun. It's medyo spiritual na yun. Pero, if you don't trust, hindi lalago. Di ba? I mean, kalalabasan mo yan kung nagkataon, kung talagang walang trust, at saka
baka ikaw lang gumawa ng lahat eh. Well, yun Di ang ba? ang kuha natin dyan. Magiging hands-on ka. O, sige, pamilya, kamag-anak, tutulong. Hanggang doon lang. Limit, ang liit na mundo mo Okay. sa pag-asenso. Anyway. Isa pang nakikita natin problema sa kultura natin. Ang gusto natin, lahat ng trabaho natin, madali. What I mean by madali? Yung hindi natin paghihirapan. Yung gusto natin yung, Easy money. easy money. Yung naniniwala kagad tayo sa yung mga racket na bibiglang kikita ka ng malaki-malaki. Rich, ano? Rich? Ano? Quick. Ano tawag doon? Yung get rich quick. Get rich. Get rich quick In other words, businesses. okay naman yung mag-isip ka ng mga paraan na pwede kang kumita kaagad ng medyo maganda. Pero sa ating nararanasan naman, wala talagang nakikita nating nagtatagumpay na overnight yung sumali ka ngayon sa isang grupo, biglang Pagising mo, ayan yung pagising pera mo, mo. nandyan na yung pera mo. Milyones mo. Ang daming naloloko doon dahil yun ayaw na nila magtrabaho eh. Tapos Racket. pag naloko sila, iiyak-iyak sila. Ngayon, saan galing yung ganong attitude na ayaw na nila magtrabaho ng mahirap, gusto lang nila easy job, easy money, tapos yun lang, papeting-peting lang, yan. So, Easy saan money, nga ba? tapos walang Walang pwede, gagawin. Walang gagawin. Oo, Pwede, saan nga wala. ba? Bakit nga nag-arise yung ganyang ano? Katamaran. Ayun. Si Juan pala yan Si Juan naman. Yung paniniwala na, sige, talaga magsikap ka lang. Oo. Magpatuloy mo lang. Go. And just keep going. And be happy that you're working. Di ba parang gano'n? Pero kasi nakikita ko sa trabaho, gano'n din eh. Mga nakakatrabaho ko, nawala na dyan. Ngayon, kung talagang... Kung kailan naman naging 6 months na, regular na. Saka Aba, umaalis. katakot-takot na absent. Oo. Biglang dikit-dikit na yung absent. Dinaig ako. So, ako nga example dyan, hindi ako nag-absent, hindi ako nagla-late eh. So, Wow. dito lang. Dito lang. Ayan, dahil alas 4:32 na ng hapon, magpapakilala muna tayo ng stasyon. Magbabalik po ang programang Kamalayan, makalipas lamang ilang paalala. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Kamalayan. Babatiin ko po muna yung mga regular nating tagapakinig, si Cathy Garcia, si Pilar, si Alma, si Reg, at yung mga kabatchmate ko po, hello sa inyo. At tuloy-tuloy na to ha, hindi ko muna kayo pagsasaltaing dalawa. November 29, Kasusuran po, ayan po. Para po dun sa mga, na-move yan eh, kasi dapat mula sa October 25, naging ano na po yan, November 29. Ayan, so lahat po ng gustong sumali para makatulong tayo sa mga pasyente ho, dyan sa East Avenue. Ayan, punta po kayo sa facebook.com/kasusuran2015. Ayan po. Kayo naman. Si Okay. Christina laging nanonood. Hello, Thank you. Tina. Si Gladys Si Hernando, Gladys, si lagi Tinch, tsaka si Tinch. Nakatutok yun. Tinch Tulia, tsaka sila Josh. Kinikriticize yung Borja, yung itsura natin dito. pag-production. Kasi mga producer. tiga yan, mga producer yan eh. TV producers. Tapos yun nga si Willie. Kamustahin natin si Willie at meron Really, siyang mga salamat sa laging yung pagpasubaybay. meron siyang kung dito ang mga message niya, katanungan. mapagpalang. Palayang. Palang. Mapagpalang hapon. Team Kamalayan. Salamat sa Diyos. Salamat DZME 1530 Manila. Kakampi, katropa, Willie. Ano po ang kaibahan ng selos sa inggit? Kung walang mahirap, walang mayaman. Ano daw, ulit? Sobrang Ang selos. Ang selos is basically you are just
parang it concerns about another person na parang Hindi, meron kasi Di ba situation jealousy? na Example. may situation na pwedeng selos at saka inggit magkadikit magkapareho. Yung selos, pinagseselosan mo yung actually inggit din yun di ba? Yung kung bagay, let's say, yung kapitbahay mo may bagong kotse na inggit ka. so hindi selos yun. Inggit yon. Inggit Ang yun. selos yung ba yung sa Sabi sa tao relasyon? nga oo. Kung ang selos at tungkol sa tao, sa relasyon, Yung parang ano yun, naagawan ka. pagdududa mo sa sarili mo. Oo, yung parang nagdududa ka na parang nawawala na siya. Tsaka may girlfriend ako talaga nun, sinabi sa akin, wala ka bang believe sa sarili mo? Bakit siloso ka, no? Hindi, sabi ko, ano ba yun, sumama-sama ka dyan sa sinihan. Sa lukulong yun. Ay, may ganon. Bakit? Wala naman okay lang yun Bakit? Para bang, in other words, nung bottom line, sinabi sa akin, tingin mo ba, papatulang ko yung lukulong yun? Kaibigan ko. Kaibigan namin ni Tattoo yun sa high school. Ay, may ganon. Sino yun? Ay nako, dito natin pag-uusapan. Hello kay Alvin. Ayan, nakikinig sa atin yan. At nanonood Sino yan Alvin? Anak ni Albert? Hindi, si Jalvin. Si Alvin. Si Alvin Ibarreta. Ibarreta, ayan. Kay Sino Jesma, pa ba? hello. Yung sa mga angels, ayan. Si Aline, si Fel, si Karen, si Jing, ayan. Yan. Kay Jesma, hello kay Jesma at kay Ate Racy. Ayan. Dami ko binati, di ba? Kasi lagi daw, ako daw, mention nila ako, tapos ako daw, hindi ko daw sila binabati. Ayan, binati ko na kayo. So in other words, selos is na-insecure ka na may, ang selos, hindi naman kailangan sumama may dumiligaw lang, Actually, may pumapapel So nagseselos ka. Or minsan wala nga, magkaibigan lang sila. Pinagseselosan mo, insecurity mo yun. Bakit ka nga ba Na-insecure ka. nagsiselos? Ewan ko sa kanila. Ay, hindi ko nga yun. Hindi ako seloso. Nainis lang ako sa Hindi. Kala niya makalula. Kasi pa, nung time na yon lahat ng mga may gusto sa akin, gano'n, na pinapapilan din niya. Wow, ang gwapo. Oo. Ayan, sige, balik tayo doon sa ating Wala naman siya ng Panama yun. Alaga. Sorry, Hindi ko nasabihin ng pangalan. Kilala ko sige. Ay, talaga, kilala nyo. Yan. Buti na lang, hindi ko kilala. Okay, sige, balik tayo dun, Tato, sa Tapos pinag-uusapan natin. selos, ganun. So, insecure ka na sa relasyon mo. Hindi ka nakakasiguro kung mahal ka nung tao o hindi. Di ba? So, ang pinagmumulan naman ng selos is Ano nga pala? Pag parang ginawa mong property, ang karelasyon mo, akin ka. Yung ganun. Possession. Possessive. Kaya ikaw, possessiveness. Alex, Candy, huwag niyong gagawing property yung relasyon. Para hindi kayo magsiselos, ha? Ako wala akong selos sa katawan We. Kung pinalit niya ako sa iba, di ayun na niya. Pagpipilitan ko ba sarili ko sa kanya? Ako una. Excuse me lang. Sige, Ako sa umpisa pa lang sinasabi ko na na ano? marami kayo. Oh, Ay, So, wala nang haba selosan. ng hair mo, buds. parang, Biliwa ka sa'yo. pag nakita niyo kung may Hindi ko kaya. kasama kong iba, huwag kayo magsiselos, ganun ba yun? Dahil marami kayo Ganun. Oo. Ganun. Hindi, So, tapos yung hindi inggit, ganun. inggit Biro lang di yun. ba? Biro yan. Hindi totoo yun. Actually, Tapos yung inggit, tapusin na nga natin to bago natin to. Para maano si... Ibalik kayo sa mga kayabangan ni Tato. Sorry pa. ingit ka lang. Ayan, nainggit ka. Inggit ako. I don't think so. So, yung merong gusto yung ang kapwa mo, gusto mo rin nun. Kotse, bagong Yan cellphone, ang mga inggit. nainggit. Yung selos. Na-promote. Bakit siya na-promote? Ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho. Nauna pa ako sa kanya, siya na-promote. Magaling ka ba? Bakit ganon? Nugasan ko naman. Ano yun? So, Ayan. madali salita ang sagot dyan. Girl, tama na yung drama. Stop the drama. Stop the drama. Okay, game. Ganon. Okay. Balik You tayo. get what you deserve. And Alright. if that person loves you, she or he loves you, yun na yun. Kung wala, then time to let go. Okay. So, Alright. Tato, yung So, mga babae mo, Wala na akong babae. Wala yung akong, dati,
Oo, dati. Marami sila, Marami. ganun. Tinapos mo noon. na lahat? Hindi sa tinapos. Naka-hold lang. Iba lang yung priority ko. Okay, ah. Lalaki na. Lalaki na. Naka-pending. Galing. Okay, sige. Balik na Baklase tayo na. dun sa pinag-uusapan natin. Okay, balik tayo kanina. sa ating kultura. Oo. Alright. Ay, Okay. Yun nga, sinasabi nga natin na may pagkatamad tayo. Pero basically, pag ginusto naman natin talagang gawin ng isang bagay, nagagawa na maganda And we really excel. Sa totoo lang, tignan natin sino yung mga nakikilala na ngayon sa buong mundo. Yung mga performers natin. Di ba? Yung mga singers natin. Oo. Marami na tayong, yung pag sumasali sa mga competition, talaga sila yung number one. ay, yung mga The Voice, ganito. Oo, yung mga ganyan, no? Di ba? So in other words, there is something in us that we can really now see na talagang may mangyayari kung gugustuhin natin. So hindi natin pwede sabihin tamad tayo. Ngayon, ang nangyayari kasi, hindi natin alam kung ano yung gusto natin. Kahit ano na lang gagawin para lang kumita ng pera. Pero kung ano yung talagang gusto, dapat yun ang ginagawa natin Kaya pag yung mga nakikita nating nag-excel sa buhay nila, dahil gusto nila yung ginagawa nila, una-una Nakikita ko naman na nag-enjoy sila. Yun ang hindi kasi tinuturo sa atin, ang sinasabi sa atin is, ito kunin mong kurso kasi itong Malaki ng pinagkakakitaan. malaki pagkakitaan na ito, marami opportunities ka rito. Tama naman kung talagang gusto mo. Bakit hindi? Kaso, kung hindi mo gusto at napilitan ka lang, lalo na yung mga katulad sa mga medicine o sa nursing, na maselan ang ang kurso na yan. Oo. Kunyari, ikaw, magpapagamot ka sa isang doktor na alam mo, napilitan lang siya at hindi yun talaga ang gusto niya. Gusto niya maging artista pala. At pinasal lang niya yung mga subjects niya dahil, magaling siya mag-memorize, no? At magaling siya well, of course, ipasa nga niya, in a way. So, ikaw ba, magpapagamot ka sa ganong klaseng doktor? O kaya sa nurse na ganon din? Kung hindi mo naman alam, okay lang. Tapos kaya Actually, pala, nakikita mo ang attitude nila. Kung minsan pabaya sila sa trabaho. yun nga, yung pala. Correct. Tapos kikwentuhan ka lang ng kinuwento. Kailangan, ang the person, yung tao na gustong-gusto yung ginagawa, talagang passionate sila sa ginagawa nila. At saka, doon lumalabas ang excellence Yung excellent kasi they really like what they're doing, so gusto nilang gawin ng mabuti. So kung di ka interesado, pwede na yung mga nauwi pwede na yan. Ay, sa kultura natin na hindi nakakatulong, yun. Yun, pwede na. Pwede na yan. Actually, yun na nga, walang pwede na As a matter of fact, ako pag nanonood No ako such ng mga thing. sa TV shows ngayon, yung mga competition, yung mga kung ano mga classic talents ang lumalabas ngayon, not necessarily sa singing lang. Ay, grabe ang nakikita kong discipline na meron sila in terms of rehearsals, lahat ng para ma-perfect nila yung papakita nila sa TV na napaka-iksing oras na yun, pero dapat perfect yun. Ang gagaling. Kaya sabi ko, as performers, ang Pilipino, doon nila nakikita o pinapakita ang kagalingan. Alright. So, paano natin mapapakinabangan yung ganong klaseng attitude ngayon para mapalaganap natin sa karamihan. Kasi hindi ba, pag nakita mo Pilipino, ang galing Talagang sasabihin mo, wow, Pilipino yan, galing niya. So, bakit ganun? Bakit tayo merong ganun, samantalang iba, wala? Ano ang meron sila na wala tayo, yung karamihan? Yun siguro yung sinasabi natin na because they know what they want to do. They love what they're doing. Yun ang hindi natin binibigyan ng emphasis. Ang sa atin is, kahit ano na lang dyan, basta may trabaho ka, o yan, kunin mo yan. For starters, pwede na yun kung wala ka talagang kinakain. Oo. Assuming. Pero eventually, kailangan mauwi ka sa yung gusto mong ginagawa mo. Oo, dapat hanapin mo Alam mo kasi, Tato, at the same time, pag gusto mo yung ginagawa mo, may passion Oo. Talagang buong-buo ang talagang namubuhos mo lahat ng lahat So, nagiging excellent. Exactly. Papunta ng excellent. Mapapansin ng karamihan yan, ng kalahatan yan. Excellent work talaga is really appreciated by everybody. So, yun. Kung gusto mo ang ginagawa mo, mauwi ka sa excellent. Kung
pwede na. Pwede ng trabaho yan. Pwede na rin. Mediocre din ang trabaho mo. So. Wala rin. Ang isa pa siguro Labaw nakikita lang. ko dyan na may kakulangan sa atin ay yung hindi natin ini-encourage ang mga tao to be really to excel. Yung parang ang sinasabi lang natin sa kanila is mag-aral ka, mag-graduate ka, yung bahala ka na. Pero yung pag may nakita kang isang taong may talino at nakita natin ng potential, dapat talagang inaano natin yung ini-encourage natin or ini-inspire natin na, sige, ano mo yan? May mangyayari yan. Kunwari, interested siya sa isang craft na may nagagawa siya sa kamay niya na maganda. So, yung ganun ba, na pwede i-business pala yun later on na normally, namamatayan dahil nga wala nag-encourage. So, hindi natuloy na maging maganda yung resulta. So, sa probinsya nga, nakikita ko na ito yung mga ano tawag dito, yung mga restaurants na kakaiba. Yung ibang klaseng mga ulam or yung mga offer nila. Nagkakaroon na sila ng parang creativity when it comes to serving their food, no? Hindi sila gaya-gaya. Tapos yung materials tuloy, yung mga ingredients, yung talagang malaganap sa local sa area nila. So, nagiging talagang sarili nilang pagkain, sarili nilang ulam. Tapos, kung pinagmamalaki mo pa yung pagkain nyo, gumaganda ang kalidad eh. Mamaya niyan, kalat-kalat na yan sa may mga nagsasabi na talaga na hindi natin naririnig dati. May mga nagsasabi na at nakita ko na ang fantastic talaga ang Filipino food. Ang Filipino food. Pero Pinoy sa Amerika ang nagdi-develop talagang in-excellent niya. Believe na believe yung mga Amerikano dun eh. Believe na believe nila sila sa mga yung style niya ng adobo, yung style niya. The Filipino food is the best talaga. Talaga na, it's the best naman talaga. Pero, with passion, with pride. Ang tirada. Yun di yung, pwede na yan. O kaya yung para bang pag nga pinuri ka pa, pinuri ka na nga ay, hindi naman. Tanggapin mo na. Oo. Tanggapin mo na yung papuri. Tapos iangat mo pa, i-challenge mo sarili mo. Iangat mo pa lalo. Challenge mo sarili mo. Marami pa yan. Magaling ako ha. Tsaka marami pang lalabas lang magaling pala. Mas magaling pa ang susunod. Ayun, dapat ganun eh. Ganun. Pangat. Hindi yung kontento ka na. Okay na to. Sige, buwenta na to eh. As a matter of fact, ganun nga ang nangyayari. Pag may nag-hit na isang produkto, wala na. Doon na lang sila nakatutok. Hindi na sila develop pa ng iba pang pwedeng yun lang din. Meron din ganun yung parang one hit wonder. Ganun na sa natawag sa recording. Pumutok, naging number one, tapos wala nang lunilabas na bagong kanta na naging hit ulit. Meron din ganun. Ito yung specialty nila, tapos yun na lang ang ginawa. Okay, ginusto. Hindi tumatagal yan eh. So, kailangan kasi din. Oo, tatanda. Actually, meron naman, so, may ano rin yun eh. Tinatawag doon na, if you're consistent, at talagang yun ang branding mo, panindigan mo. Dapat, hanapan mo pa ng kung paano mo mapapa-improve lalo. Ipangaangat mo pa. I-level up mo. Kagaya nung okay. Siguro, pwede naman mentionin yung produkto nito. Yung kaibigan natin, si Sandy Javier. Si Mang Sandy, Alam mo si Sandy Javier? Kaklase namin yun sa Don Bosco. Alam mo, nung nag-graduate na kami ng college at nagtrabaho na, yan Sandy, naging business, entrepreneur. Ang daming pinasok niyang business. Lugi lahat. Lugi. Tapos nag-abroad pa yan. Hindi, yung yung mga may palanggana yan na makikita mo yan pag yung may mga fair sa Rojas Boulevard, yung mga sa field site noon, ganyan. Meron siyang booth, nandun yung mga palanggana niya. Pag dumaan ka sa tapat ng booth niya, bigla niya ibabagsak yung palanggana na sa harapan mo, na ingay-ingay. Pala gusto niya patunayan na unbreakable yung palanggana, na matibay yung plastic na kuan, no? Ganun? Oo, yung mga ganun trabaho niya. Tapos
lugi na naman. Hindi na naman tumagal yung business. And he lost a lot of millions of money. Millions of pesos ang natalo sa kanya. Ngayon, pagdating sa Germany, tumumba yan. At talagang Pumunta lugi. ng Germany, tapos bumalik. Bumalik. Nakita ko siya. Talagang Yung time walang pera, lahat. And he did actually something that became, that made him the millionaire that he is now. At during that time, yung business na pinasok niya, bagsak na. Wala na yun. Nanggaling sa, yung negosyo na yun, nanggaling sa, bawat kanto meron. Oo, pero ito, talagang, marami nang gumawa. Sobrang dami na, pati yung raw materials, hindi mo na mabili, ginagamit mo sa bahay yun. Wala nang makabili, puro ninegosyo na ng lahat ng tao yun. Alam mo, so bumagsak. So, na-oversaturate. Siguro na-excite na sila kung ano yung produkto na ginawa ni Sandy. Siya po yung founder ng Andox. Lechon manok. Kung kailan bumagsak ang lechon manok business, dun siya pumasok. So, lechon manok business. But that's another story. Pero ang ginawa niya doon, maganda eh. Inano niya. In-step up niya. In-institutionalize niya. Kasi sabi mo nga, marami ng lechon manok sa bawat kanto. Pero parang mga iba-iba. Ano lang dyan na ikot-ikot na ang ginawa exposed. niya, marami na ngayong lechon manok sa bawat kanto, pero ang pangalan, Andox. Hindi lang yun. In-step up niya, ginawa niyang parang fast food. Nakabihis yung tao, nakaayos yung skaparate. Step up, naka-step up, malinis ang counter, ganun. Hindi yung iba kasi parang table lang, tapos merong may ikot-ikot dyan ng dimotor, ganun, at may baga-baga lang. Parang barbecuehan lang. Ganun ang mga lechon manok dati. May mga nag-develop na mga dimotor, paikot-ikot, nakakadena, ganun. Sa kanya, ini-step up niya, ginawa niyang stainless yung mga ganun. May chimney, ganun. Maayos, counter, ganun. So, magmula, kung kailan bagsak, ginawa niya yung bagsak at ni-step up niya. Merong libro dyan, may philosophy dyan. It's called the Blue Ocean Philosophy. So, yung explain mo yung Blue Ocean Philosophy. Yung you do the same thing that everyone is doing, but you give it a twist. Pero iba ang dating. Kakaiba. Tulad ng Starbucks. Marami namang kape-kape dyan. Huwag natin masyado hinanay mo. Baka masiginin tayo dito. Tulad ng, advertise natin. yung si ganun. Hindi. Maraming naman mga pakape-kape dyan eh. Alam mo, binibenta ng company na yan? Tingin mo ba kape? Hindi. Forma. Yung wow, Wi-Fi. big time. Hindi, dati yung Wi-Fi eh. Big time. Ang binibenta niyan, big time ka pag meron ka nun. Hindi naman yung hindi naman... Kasi naman ako, di ako mahilig sa kape noon. In terms of yung kape nila, hindi ko gusto eh. Pero pupunta lang ako doon dahil may Wi-Fi doon. So yung Blue Ocean principle of philosophy Wi-Fi yung binili. of coming up with the same business with a twist. Ibang may kakaiba sa iyo. Kakaiba. You made it sound like it's the in thing, it's the social thing to do. Parang ganun din yung kay Sandy. Na imbis na yung kanto-kanto lang, ganun, maayos. Naging parang fast foods. So, ang lahat ng ito, meron namang ibig sabihin natin dito, ang bawat isa sa atin, ang bawat individual, hindi kailangang umasa. Diba? Lalo na yung karamihan sa atin, kasi kahit sinong maupo dyan, mahirap pa rin tayo. At saka yung ito kasi Sandy, hindi natin sinasabi overnight success siya. Ang dami niyang binubuhan. Kita mo, sabi niyo nga, di ba, nalugi kung milyon na. Pero patuloy pa rin siya. Oo, patuloy pa rin siya. Hanggang sa dumating ang panahon. Ang tamang Ngayon, panahon sa kanya. Okay yan. Congratulations, Sandy. Good job. Oo. Ay, may farm siya ngayon. Laki-laki ng farm niya sa Batangas. Ano pa nga ba? Hindi ba kailangan mo na ng farm? Ang dami-dami mong sinusuplayan na outlet. Pupunta siya rito sa Manila, ha? Hindi siya kotse dala-dala. Baka minsan, pag helicopter. Baka, hindi nyo ba siya FB friend? Hindi nga kami kilala. Hindi na namin ma-reach. Hindi lang umattend kasi sa mga reunion namin. Hindi namin sobrang busy na siya. Baka naman pwedeng kayo nilang mag-reach out sa kanya. Di ba? Alright. Sandy, may phone number dito sa Sandy, kaya 861-6947. kahit na masama ang loob ko sa'yo, okay na. Pinapatawad na kita. Ay! Kasi, si Sandy noon,
best friend siya ng dati kong girlfriend. Tapos so sinabi ng dati kong girlfriend kay Sandy na kakasal na kami nung girlfriend ko. Yun, sabi niya kakasal daw siya sa akin. Tapos sabi ni Sandy, bakit kay Tato kayo kakasal? Kanino pala dapat? dapat kay Albert. Kaya Sandy, pinapatawa na kita. Okay na. Ayan, napatawad ka na, Sandy, ha? Minsan magkita-kita naman kayo. Ayan. Good job. May mga marami kami Sa mga nanonood ko nun, ha? Yeah, Imagine, good sabi job. ba? Kaya siguro hindi natuloy ang kasal mo nun. Hindi na ako sineryoso ng babae, sabi ko kasi. Ano ba ito kay Willie? Okay naman. Salamat po sa paliwanag. Dasal po mga kakampi sa maapektuhan ni ng Lando na bagyo. yung bagyong Lando. Oo, pero siguro sinasabi niya kasi salamat dun sa paliwanag sa selos at inggit. Okay. Oo, ayan. At saka yung Lando at saka hindi Lando. Ano ba nga ba yung sa ilalim niyan? Anong nasa Hindi ilalim? nasa ilalim ito. Anong nasa ilalim ni Willie? Ikaw lang. Hindi, wala. Wala na. Siguro yung kanina inaliis na. Ayan. Meron na lang tayo natitirang 4 na minuto. Ano pa yung gusto mo idagdag dyan, Tato? Well, ito nga, may ano pa rin sa ating kultura ito. Ito yung ang talagang ano pa rin natin is yung colonial mentality natin na hindi natin mapatronize yung talagang tunay na Pilipino. Kasi dapat talaga, para umunlad ang ating bansa, ang tatangkilikin dapat talaga palagi natin ay yung made in the Philippines. Isa ka na dyan, na apektado. Na, anong tawag doon? Guilty. Oo. Oh. Hindi ako guilty. Dahil ako ay, nagpapatronize ako ng mga legal na dito ginagawa. Ay mga sinusuot mo, saan ba galing? Hindi, dito na ano siya. Hindi siya imported. Talaga? May brand, siguro may brand name yon, pero dito siya ginawa. In other words, may businessman na kumikita rito. Sige. So, sabihin, yung mga businessmen na hindi ka tulad ng iba na talagang imported yung lahat galing sa abroad. Dito, may factory dito na kung saan nakikinabang yung mga workers. O yun ang sinasabi ko na yun ang dapat natin tinatangkilik, yung mga merong legal na business na sila ang gumagawa ng mga produktong gano'n. Hindi yung bibili ka sa, yun nga, talagang made in another country na walang pakinabang ang Pilipinas. As a matter of fact, karamihan nga dyan, smuggled pa. Or sa ukay-ukay pa. Smuggled pa, tapos yung low quality naman. Or magandang quality, second hand naman, third hand, o ganun. Hindi ako makabili sa mga ganun. So, okay. Kasi makikita mo, ewan ko pa sa feeling ko, parang luma naman ng style nito. Ganun. Paano ka bibili nun? Subukan mo mamili, dahil mura, hindi mo rin maisip gamitin. Para kang... Sayang din lang ang pinangbili mo, hindi magagamit. Bili ko na lang ng lechon manok yun. Whatever. Sandy, nagpaparinig. Parang tuloy nagugutom ako. Manlilibre ka na naman sa amin yan. Salamat sa pansit kagabi. You're welcome. Yun lang ko. Ay, yung tinapay na sige, salamat din sa tinapay. Ano salamat ba yun? sa pakape. Parang masarap yun, di ba? Sarap ng tinapay na bili mo. Salamat sa kape, Tina. Ayan. So, meron pa ba? Buti na lang po nandito kayo sa Pilipinas, Sir Tato, si Albert, Ma'am Joy. Ang lakas, Joy lang Joyce, ang lakas po ng impact ng Kamalayan. Salamat thank po. you. Maraming salamat. Sobrang welcome. Nakakataba ng puso. Iyong. Yan. Alright, wala tayong oras, Albert. At, hindi, marami pa akong sasabihin. Sige. Sige, sa Lunes. Sa lechon. Si Wala Danny naman tayong kaibigan Atienza. na may mga negosyo dyan. Uy, mag-advertise naman kayo dito sa amin. Sandy. Hi. Oo nga, si Sandy. Balikan nyo kayo, mga kaibigan nyo. Kahit na in kind na lang. Exchange deal. Araw-araw, may lechon manok, not bad. Bibenta natin dito. May booth Lechon tayo na sa manok, baba. lechon manok at tiempo. Thank you. Sige. So, hanggang dito na lang po tayo this week. Maraming salamat sa pagsubaybay. Pinagtiyagaan nyo kami. Hindi kami Ako na pinagtiyagaan. nag-iisa
At yung mga kwentuhan namin ni Joyce, parang wala yata kinalaman sa kamalayan yung kahapon. Hindi, meron naman. meron yun. Sure. But thank you for keeping us company. We're happy to partake of the knowledge of ang naintindihan namin tungkol sa kamalayan na nakatulong sa buhay namin at alam namin makakatulong sa buhay nyo. Alright. Thank you. Hanggang sa Lunes, ito na, magtasara na. Papasa natin kay Tato ngayon. Ano yan? Okay, ako po ay nagpapaalam na sa muli. Sana muli ay tayo po ay anong tawag dito, sa baybayan ninyo sa mga susunod na araw. Ako po si Tato Malay na nagsasabi isang magandang kamalayan sa inyo lahat. Pero bago ang lahat, meron pa tayong isang situationer sa Comelec ngayon from Dan Garcia. Dang, pasok. Anong kaganapan dyan ngayon sa Comelec? Yes, natapos na itong oras ng filing of certificate of candidacy dito sa Commission on Elections, particular dito sa Palacio del Gobernador. At kanina lamang ay nag-countdown pa itong mga tauhan ng COMELEC para doon sa pagtatapos nga nitong filing ng certificate of candidacy. Hanggang sa huling minuto ay hinintay ng mga taga-suporta ni Mayor Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang paglutang dito ng alcalde. Subalit walang Duterte na dumating at walang nagpakita. Pero sa pinakahuling umapon sa pinakahuling pagpahain itong certificate of candidacy, ang isang Buboy Delmar mula sa PDP Laban at maging itong si VACC Deputy Secretary General Martin Dino o VACC Chairman Martin Dino ay naghain din ng kanyang kandidatura para sa pagiging Pangulo sa ilalim pa rin ng PDP Laban. May mga usap-usapan dito na maaari kasing mag-substitute pa itong si Mayor Duterte sa dalawang ito kung sakasakaling magbago ng isip itong si Duterte at tumuloy sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa susunod na taon. Ang substitution ay mayroon hanggang December 10 upang ang isang partido ay magpalit ng kanilang kandidato sa pagkapangulo o hanggang sa pinakamababang pwesto sa natatakbo sa susunod na halalan. Sa ngayon ay puno pa rin ng tao itong hallway ng Palacio del Gobernador na pinaka-mayorya rito ay ang mga supporters pa rin ni Mayor Duterte. Pero official na nga, tinapos na ng COMELEC ang panahon ng paghahain ng certificate of candidacy. Yan ang pinakahuling sitwasyon mula pa rin sa loob ng Palacio del Gobernador. Ako ang inyong kakampitang Samson Garcia ng DCME 15. Maraming salamat sa iyo, Dang Garcia. Ngayon naman, pasok natin si Bonnie Alonso. Bonnie, ano na ang kaganapan dyan sa Comelec? Dyan sa kinalalagyan mo ngayon? Yes, kasabay ng pagbuhos ng ulan ay parang nanlumo yung libo-libong katao rito na naghintay maghapon simula kaninang umaga kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Subalit walang Duterte na tumating. Pati yung hiyawan kanina ay nawala na. Parang unti-unti na rin nagpupulasan yung mga supporter ni Duterte dahil nga hindi dumating yung kanilang inaasahang magpapail ng COC sa pagka-presidente. Nawala na rin yung init ng kanyang mga supporter at may mga naglalakad na patungo dyan sa Manila Cathedral habang yung iba ay naglalakad na rin sa kahabaan ng Andres Soriano Avenue. Malamang ay magsisiuwi na ang mga ito dahil alas 5 na. At yan na ang senyales na tapos na yung isang linggong filing ng Certificate of Candidacy sa mga tatakbo sa 2016 national at local elections. So ulitin natin, wala pong dumating na Mayor Duterte ng lungsod ng Davao para mag-file sana ng kanyang COC sa pagka-presidente sa 2016. Yan yung latest na kaganapan dito sa harap ng Palacio del Gobernador
kung saan matatagpuan ang tanggapan ng COMELEC. Ako ang inyong kakampi, Bonnie Alonso nagulat para sa bagong DCME 1530. Maraming salamat sa iyo, Bonnie. Ayan po mga kaibigan ng kaganapan dyan sa COMELEC. Pwede bang sabihin ko ngayon ang highlight ng eleksyon Duterte pabebe. Ayan po, ako po si Joyce Molon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa programang Kamalayan hanggang sa Lunes po. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from samgyeopsal, chattelbaki to bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for 6, we give you the Boodle Bundles promo from Kapampangan set, Inihaw set to Filipino set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website www.fontana.com.ph and like our Facebook page